Hi guys, this is the instruction for how do you are going to be using sum if. So, dito sa table natin, kung makikita ninyo, meron tayong listahan ng mga pangalan at meron tayong listahan ng mga sales. So, ang gagawin natin is we need to total the expected or the total sale of Jean and Mark without having to manually calculate it. So, paano natin gagawin yun? So, pwede natin gamitin yung tinatawag na sum if. Ang sum if, ginagamit siya kung meron tayong specific criteria na hinahanap doon sa listahan natin. So, sa ngayon, may table tayo ng name and sales. So, simple lang yung gagawin natin. Tatype natin yung equal, then tatype natin yung sum if. So, makikita ninyo is asan yung range. Okay? Saan natin siya i-compare? So, since yung name yung hinahanap natin, i-highlight natin yung table ng name or yung column ng name and hahanapin muna natin si Jean. Okay? So, sabi niya, kung ito yung hinahanap mo, asan yung i-compare natin na range or isa-sum natin? Tandaan, it needs to be numbers. Hindi po pwede na texts. So, what we need to do is to identify the range of the numbers that we were comparing. Pero, syempre, automatically, nadedetect naman ni Excel kung sino yung katapat niya. Dapat lang po, magkasing dami lang. So, hindi natin pwedeng iset ang range ng mas sobra o mas konti. Dapat parehas. So, ito yung hinahanap natin. Ayan. So, F6 to F10. Automatically, nadedetect naman ni Excel yung kanyang katapat at doon yung nakaagad na compare kung sino yung kailangan niyang i-add. So, i-close parenthesis lang natin yan para matotal natin yung mga sales ni Jean. Press enter. So, siya ay merong 350. So, 150 plus 200 is 350. So, gawin naman natin yung kay Mark. Equals to sum if. Okay. Yung range. Ayan. And then, yung criteria. So, kailangan galing siya kay Mark. And then, syempre, yung kanyang range. And then, enter. So, pwede rin naman na, kung mapapansin ninyo, tinype ko si Mark, pwede rin namang hindi ko i-type si Mark o kaya si Jean. Pwede ko rin namang i-redirect yung cell nila. So, re-retype ko lang to. Delete. Pwede kong gawin na equal, sum if, yung range, yung criteria natin is pwedeng si I7, kasi yun yung value ni Mark. And then, yung range. So, pwede rin naman yung ganito. Ayan. So, dito, ginamit natin yung cell mismo diretso. Dito naman, tinype natin diretso yung criteria niya. So, nagsasum siya, depende dun sa condition na binigay natin. Okay? So, yun lang po at maraming salamat.